Hello mga beshies! Welcome na naman dito sa aking YouTube channel, and today's vlog, isang bagong-bagong loan app na naman ang pagchichismisan natin kasi ayon dito, pwede nga daw tayong makahiram hanggang 80,000 pesos at mataas na loan app na ito, 4.7, diba? At mabilis nga daw po yung pag-process nga ng ating loan application. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, abay click mo na yung subscribe button para makasali ka sa ating pa-cellphone giveaways na ini-announce ko po every 25th of the month. At syempre, para maging updated ka din sa iba't ibang reviews na ginagawa ko sa iba't ibang mga loan app nga at malaman natin kung ano nga ba ang legit at hindi legit na pwede nating mahiraman. Ang loan app nga na ito ay ang Ace Cash Credit. So, once na-i-open natin, ang maximum loanable amount daw ay 20,000 pesos. Diba, naloka ako? Kasi ang nakalagay sa kanilang app ay 80,000 pesos. Pero pagka-open ko, hanggang 20,000 pesos lang pala yung pwedeng mahiram. Sige, go pa rin. May loan terms nga daw ito na 121 days or 4 months at interest rate 0.07%. Busisiin natin itong mga beses kung totoo ba yung 121 days na loan terms at yung 0.07% na interest rate. At kapag na-click mo yung apply nyo, di ba, ang cute din ng app nila ha? Kaya lang, medyo nakakalito kung first time mo at medyo malabo yung paningin. Kasi masyadong makulay itong loan app nila. So, may authentication mga beshies na kung saan kailangan nating mag-upload ng isang valid government ID at meron pa itong tinatawag na facial verification. Ang facial verification po ay itatapat lang natin yung phone sa ating mukha at i-follow nga lang po yung instruction. So, ito na nga yung mga ID na tinatanggap ng loan app na ito. Driver's license, UMID, passport, national ID, yung teen health card at yung postal ID, PRC, SSS, Pag-ibig, at yung Voters ID. Meron nga itong personal information para nga ma-proceed or makapag-proceed tayo ng makautang, kailangan nating masagutan to. Yung education, marital status, diba yung marital status, naging marital state, yung nakasulat dyan, number of credit cards, email, at yung gender. Next, sa personal information ay yung work information nga, yung company name, company address, company phone number, profession, at yung work experience. At kailangan nating maglagay din ng personal references or emergency contact. At agad-agad, mamili lang tayo kung saan natin gusto matanggap yung loan proceeds. Pwedeng via e-wallets or via bank. At e-wallets na naman yung pinili ko dito mga beshies na GCash. Maliban sa GCash, pwede nga sa Coins, PayMaya, GrabPay, Shopee, at OmniPay. So, dito mga beshies, naloka ako, diba? From 80,000, naging 20,000, at ngayon naman daw, 2,000 nga lang pala yung pwede kong mahiram. At naloka naman ako mga kasi doon sa 2,000 pesos, nag-apply kasi ako ng May 11, diba? So, dun sa 2,000 pesos, ang matatanggap ko lang ay 1,240 dahil meron niya itong service fee na 760 pesos. Kung makikita niyo dito mga beshies, zero yung interest, kaya lang bumawi naman ito sa service fee. 760 pesos agad-agad yung service fee dun sa 2,000 pesos. Okay? So, hindi nyo po matatanggap ng buo yung 2,000. Kasi nga po may kautas ito na 760 pesos. At yung natitira lang, which is yung 1,240, yun nga lang po yung matatanggap natin. Ang due date na in-offer nito sa akin, so sabi ko nga, nag-apply ako ng May 11. Ang due date ko daw or repayment date ay sa May 17, 2024. So, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Halos 6 days lang. Pero kasi ang ginagawa diba ng mga loan app na ito ay sinasali nila sa count yung time or yung day na naprubahan yung loan application mo. Kaya, naloka na naman ako dito mga May isang loan app na naman hindi ko nire-recommend sa inyo. Pero syempre, decision nyo pa rin yan kung gusto nyong utangan. Kahit napanood nyo sa ating video na napakataas yung processing fee or service fee. Ayon sa loan app nga na ito ay may zero interest. Kaya lang bumawi nga talaga sila sa service fee.
Kasi 2,000 pesos, service fee agad-agad ay 760 pesos, tapos yung natitira nga na 1,240 yun. Yan lang po yung ipapadala nito sa inyong GCash account. Okay? So kung meron kayong ibang pwedeng mahiraman, like yung kapamilya nyo or mga kaibigan, kung hindi naman ganun kalaking amount, kapamilya na lang or sa kaibigan kayo manghiram. Kasi pag sa mga loan app talaga, asahan mo na may mataas na interest at processing fees yan. At syempre, pag nag-post due ang inyong loan application, asahan mo na hindi rin maganda ang ma-experience natin or ang ma-encounter natin sa mga collector ng iba't ibang mga loan apps. So, yun lang mga beshies. Ano sa tingin nyo kay Bautangan yung Ace Cash or hindi? Sana i-comment nyo po yan. Anyway guys, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung video natin at huwag nyo kalimutan na i-share. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.